So ayan mga kusyel, mga kalangga, samahan, nakausap ko si kuya. Ano pala sila yung nagtinda ng juice, inubos ko na, pinakaya ko para sa mga bata. No, nagpamerienda tayo. So samahan ako ni kuya. Ano pangalan mo kuya? Ay, magmotor tayo? Baklay ta. Baklay lang. Malayo ba? Malayo? Oh, lakad lang tayo. Para exercise ba? Saan yan? Saan? Ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Danilo. Danilo. Kapangalan ng si Sir Danilo Gwapo man Saan tayo pupunta? Papunta doon? Malayo yun? Yun. Sige. Ano na natin? Doon. Malayo pala. Malayo. Di man. Malapit lang. So puntahan namin yung sinasabi niya nagkwento kasi ako na naghahanap kami ng mga pwedeng matulungan. Meron daw bulag. Hindi nakakalakad pa. Bulag, tapos nag-aalaga lang yung yung asawa ba yung asawa ba na? Asawa. Ano sa dito ang asawa? Yung salita ng asawa lang din. So puntahan natin mga kusyel, mga kalangga. So papunta kami sa Bno. Kuya, saan na yung bahay niyo po? Doon. So, ayun sa taas pala ng mga bahay na sa bundok ko. Papunta pa doon. Sige. Maganda yung lakad-lakad lang muna. Ako bahala sa'yo kuya. So, kasi nag-iikot kay mga karosyel. So, sino po ang pili namin deserve na matulungan para ma-repair natin kay Dudong. Nagkakalat-kat, naghiwalay kami ng lakad kung sino pa. Kasi si Dudong may ini-interview na din dong matanda yung giba ang bahay. Sabangan nyo po sa upload niya. So ito kami naglalakad. Ito yung sila yung may-ari nung juice. Pinakiyaw ko na at nagpamerienda tayo sa mga bata. Natuwa ako, nakipaglaro sa akin. So ito, hindi ko na sinama sa vlog ko sa YouTube, sa Facebook na lang. So ito, papunta tayo doon. So samahan nyo po kami sa pagpunta doon sa sinasabi nilang bulag. So tingnan natin ang sitwasyon ni nanay ng bulag. Para may pakita natin kay Dudong. So ano yung sitwasyon niya, kung dapat na matulungan. At ngayon naambon-ambon na. Ayun, grabe buntok. Buti ang tayo dito, simentado na. No, kung nung hindi pa simentado, mas mahirap, no. Bago-bago pa to. Bago-bago pa to. Kaya nga May naglalaro sa Papalabang talaga sa lakad dito. Dapat pala. Kala ko malapit lang. Doon lang. Dito lang. Galing kami dyan kanina. Diyan kami naghinto. Pero hindi pa kami nag-ikot dyan. Doon muna kami nag-ikot. Doon kami galing mga kalangga. May vlogger din. May vlogger? Hindi pa na. May vlogger din. Hindi pa na i-vlog yun. Kausapin natin. Pag na-vlog na kasi, depende. Grabe. Napapalaban ako mga kursi sa lakaran. Pag hindi ka sanay, wala kang exercise. Sila wala lang ako, hinihingal na ako. So kailangan ko talagang mag-exercise. So bigyan natin ng oras yan. Huwag muna ngayon. Busy kami. Grabe. Kaya ko pa naman, kaso ang tuhod ko parang na. Hingal na ang tuhod ko. Bigat kasi ng butas. Tsaka hindi kami sanay na maglakad ng malayo kuya. Pangalan niya po si Danilo. Pangalan ni Sir Danilo. Mayroon kaming kaibigan ng Danilo, napakabait. Tumutulong din sa amin. Isang supporters. Hingal ako. Pumasok sila sa school. Doon kami galing. Yung may gate lapit na. Yung may kudal. Ganun yung may gate So tingnan natin, silipin muna natin. Sino pa? May mga anak yan, kuya? Meron din. Ayan.
Maganda rin yung ano niya. Pero may mga anak siya. Ah, meron din. Asan yung mga anak niya? Ha? Ah, yan. So, yun mga Karshel. Ang sitwasyon, may bulag kasi dyan, sabi. So, may mga anak naman siya. 5 anak niya. Mga may trabaho na. Malalaki na. May dalawa, may isa. Nandyan yung makasama niya ang mga anak niya, Nay. Dito rin yung mga anak niya. So tingnan natin kung kung ito ba ay quality dapat na kasama dun sa hinahanap namin na pwedeng tulungan. So senior na si tatay, no. Tanda na, no. Lolo na. Hindi pa na parang nabulag. Bulag lang na. Nabulag lang siya. So, ibig sabihin siya, bulag, walang So ayun. Iyaw natin. Ipakita natin dun sa kasamahan ko na ang sitwasyon ni nanay. Ipakita ko yung video. Ayan po, bulag, tapos may anak siya. Ay, may anak na 5, tapos natin niya kung may kasama. Asawa lang kasama niya. Oo. Yung iba wala na dito, yung iba yung bahay, mga ganon. Tulad nung yung may nakita kami dun sa taas ng bundok, yung bahay niya, lang tabing-tabing. Yung butas lang yung bahay niya. Oo. Tapos mag-isa lang siya. May anak man siya, kaso din daw, may asawa na din. Pero ayan pala si tatay. Lahat? Hindi lahat. Hindi lahat So kasi masyado ang init, baka ayan sila. Ato lang kabangko mo. Ano tanggap pa? Hindi na rin siya nakakalakad? Hindi. Yan mga kausyel, ito yung munting bahay nila tatay. Ito palang bahay, pinagawa ng anak mo. May Hindi. Hiningi lang ni siya, Sir. Hiningi. Oo. Hinigay lang sa city leader namin dito. Magpapakilala ko tayo. Ako pala si Kuya Alpi. Vlogger po kami, vlogger. So kami nag-iikot sa ibang lugar. Naghahanap kami ng matulungan yung sa abot ng aming makakaya. So nagtanong kay Kuya Danilo, siya yung sa akin, nagkwento ako sa kanya. Ikaw yung ituro sa akin na sabi, may kilala kami ano pangalan niyo po, tay? Alex Panduma, sir. Alex? Panduma. Alex Panduma. So kapangalan niyo yung kasamahan ko ring vlogger, si Kuya Alex. So yun. Kaya nandito ako ngayon sa iyo. Sabi ko, tingnan ko yung sitwasyon ni tatay. Dito na nga po tayo. Yan si Tatay Alex. So nakita ko yung sitwasyon niyo. Sabi nga po, hindi na ka po nakakita? Hindi na po, sir. Ilan taon na po yung mo? 4 na, sir. 4 na taon. Buti Pero yung tay, ikaw kasama ka dun sa tribo na, anong tribo to? Manubo. Manubo ka din po. Oo. Pero ang galing mo magtagalog. Buti, sabi ko, samahan ako ni Kuya kasi may translator. Yung pala, buti na lang marunong ka magtagalog. Kay, shakean tayo. Ito kamay ko. Yan. Kamusta? Ang buhay-buhay. 4 na taon na pala yan. Paano nagsimula tayo na hindi ka nakakita? Juan po, sir, yung trabaho ko ay yung hangin bridge yan. Hangin bridge, naggagawa kayo niyan? Oo. Ako po ang foreman dyan. Ikaw yung foreman. Oo. Tapos, pagka siguro mga ilang araw siguro. Oo. Mga ilang araw siguro, 4 o 5. Ay, umpisa ng sakit ko, sir. Yun. Hindi na ako nakatapos yun. Doon na nagsimula yung sa mata mo. Oo. Hindi po, ang mata ko po, sir. Hindi ko bata. Juan po, 1 taon. 1 taon na. 1 taon pa.
So wala ka Pero- na nakikita ngayon sa ngayon? Di ba? Oo, wala wala na siya. na. Hmm, Wala na po. hindi kaya yung sinasabi yung katarata, no? Hindi po. Hindi man. So si ate po, asawa, Oo. ang asawa. Pasukan sa kipas sa humay. Yung isang mata din, may problema din. Hindi na nakakita yung isang mata. Dili po. Yung kabila nakakita. Makita pero hanap po. Ilan taong ka na po, tatay? Eh, ako? Opo. Hindi ko po alam, sir eh. Kung ilan taong ka na? Oo. Si nanay, ikaw nay. Tingin mo. Ang orang gibana-bana sa kay pag-eskwela na mo sa una sa Oh, mission school. Kuan 1970. 1970. Mura po akong idumduman akong idumduman. 1970. Ilan taon? 2025. I-minus mo. 2025 minus 1970. Tingnan natin kung ilang taon na si nanay. So hindi mo talaga alam tayo kung ilang taong ka na po. Ilan na Hindi edad po, mo. sir. Ang birthday mo po, kailan ang birthday mo? Walang birthday po, sir eh. Hindi mo rin maalala. 2000. Ha? 2000. 25 minus 1979? 70? 17. 1970. Ayan yung translator ko si ano. Kasama ko si 75. 1970. 1970. Ilan? 55. 50 plus. 57. Pero ano lang yon, hula mo lang, nay. Hula lang na. So, meron, ngayon lang ako. Tay, ngayon lang ako na naka-encounter na hindi alam yung birthday, tsaka ilang ang edad. So, ibig sabihin, hindi mo talaga alam ang birthday mo. Hindi po, sir. Dahil sa, ano yon, paano nangyari? Kapag tatanong hindi alam, hindi din tatay. So, yung, ano po, ito, hindi ka na rin nakakalakad. Hindi na, sir. Dahil sa, ano, Ito po kami. Hindi po. Ganun. So, sa bahay na to, ilan po kayo? Ilang kayo dito? Kuan upat mi na ako'y apo. Yung apo mo. Anak. Na ko nga kamangura ng eskwela. Nag-eskwela man. Pero sa gabi, sir, dalawa lang kami dito. Pangano, dalawa lang kayo dito. So, ang iyong asawa, si nanay, ano pangalan niyo po, nay? Bibing. Bibi? Panduma. Bibing. Panduma. Bibing, si nanay Bibing ang nag-aasikaso kay tatay. So, yung pala, ang nangyari sa kanya, doon nagtrabaho siya na doon nag-umpisa kayang sakit. Itong sa tuhod mo tayo, hindi ka nakalakad, doon din sa trabaho mo nag-umpisa. Hindi po, sir. Yung tuhod ko, pag hindi na ako nakalakad, ito na, sakit ang Masakit tuhod ko, na. sir. Oo. Sakit na siya. Yun pala yung, kaya nakita ko kanina, binubuhat ka na lang ni nanay. Grabe, mabigat din yan si tatay. Oy. Kung bubuhatin. Mahigit 50 ang kilo nito. Parang tingin ko meron akong din ganyan na beneficiary, parang gout. Yung sakit na, gout. Arthritis? Arthritis, gout. Oo. Tapos pag lumala na, ganyan na. Yan na, ang ni tatay, Kaya namaga na yung tuhod niya, hindi na siya makalakad. So, ayan tayo, yung sa tuhod mo, ilang taon na yan? 3. 3 taon na din yung tinitis mo yung sakit mo. So, Dito lang ako sa bahay. Dito ka lang sa bahay? Oo. Hindi na ako Nakakalakad-lakad dyan sa labas. Makalabas lang ako, sir, kung nandito akong asawa, sir. Kung alalayan ka dyan. Kaya pala Oo. nandito si tatay, nakatayo dyan sa may pintuan. Nagpapainit. Sabi ko nga mainit, gusto niya daw magpainit. Kainit So, ko kay- ito pala yung sitwasyon ni tatay dito. Ito pala yun. Sabi po siya naggamot sa akin, sir. Nasabi Ang po. gusto raw namin magpainit Oh, para magbaba daw ang sugar. okay. Para magbabang sugar. Ibig sabihin, mayroon ka rin sugar. Oo. Diabetic. Oo, Diabetes. Ay, diabetes. parehas tayo. Ako may maintenance ako. May maintenance ako dito. Metformin ang reseta sa akin ng doktor. So, may mga bawal tayong Oo, pagkain. pan. Yung tinapay, 1-2 lang. Pwede. Ah, Tapos, bawal yung mga matatamis. Kahit sa Oo. prutas. kape. Kape, wag yung 3-in-1 tatay. Pwedeng kape, yung Barako, kaya yung Nescafe lang na puro, walang asukal. Wag ka mag-asukal na.
Oo, pag nagkape ka, huwag ka na maglagay ng asukal. Ganun po ako. Kasi ako diabetic person din ako. So, nakapagpa-check up ka sa doktor? Sa una. Sa una. Sir, kay mayroon kang maintenance nga pira eh. Ibig sabihin, kaya wala kang pang-maintenance, hindi nakapacheck up, walang pampa-check up. Wala. Paano ba-check up mo walang pira? Nung pera, no? Yun, Kailangan sa doktor ang pira ngayon eh. Opo. So, ano na lang, bigyan kita ng tip tay, no? Yung mga bawal mong kainin. No. Pag sa prutas, ang pwede mo lang kainin, yung dragon fruit, pwede yan. Tsaka avocado. Avocado. Oo, tapos apple, kumain ka niyan, hindi araw-araw, kaya once a week, ganun. Tapos pag mangga naman, yung hinog, isang pisngi lang. Pero huwag lagi-lagi, paminsan-minsan lang. Yun ang pwede mong kainin na moderately lang. Parang kaunti lang ang kakainin mo niyan. Pag saging naman, isang saging lang sa isang araw, tapos wag araw-araw. Parang patikim-tikim lang ba? Para makuha ka ng vitamins mula dun sa mga prutas. Pero paano ng mga Oo. Sir, Oo. wala dito? Oo, wala dito. Tapos, kamote, yung kamote, wag mong dala sa tangkain. Oo, pero yung kinakain nyo dito, anong pangunahing pagkain nyo din dito? Kamote din. Walang Ayun. na siya na eh. Yung kamote kasi wag araw-araw kasi mataas din ang Kamuting glycemic index. Yung sabihin ng glycemic index, yung pinapanood ko sa, yun ang nagpapataas sa sugar sa taong may diabetes. Dapat yung kain natin may mababa yung glycemic index. Ibig sabihin yung mababa yung content ng sugar. Siya pala yung apo nyo. Estudyante. Anong grade? Ay, hello po, te. Pangalan mo, te? Like Ay, like. Ilan taong ka na po? 14. Anong grade? Ang grade mo? High school? Grade 9 na. Ang ganda ni ate din, no? Kamukha ni tatay, yung apo. So, yun. Tapos tayo sa kanin. Bawas ka sa kanin. Opo. Oo. Mas maganda kainin mo kanin lang. Pagka umaga, di ba, may tira kang kanin sa gabi. Oo. Kinamagahan, wag mo na initin. Kaning lamig lang. Mas maganda, wag mo na initin. Kasi yun ang, kumbaga, may content yun na pampababa ng sugar. Kaning lamig. Kaya ako pag may kaning lamig, yun ang mas gusto kong kainin. Tapos okra. Di ba may okra sa inyo dito po? Ganito tayo, magbabad ka ng okra, 1-2 piraso. Ang ginagawa ko, 1 piraso okra. Ibabad mo sa tubig. Magdamag, no? Matutulog ka na, ibabad mo. Kinamagahan, yun ang inumin mo. Yung kailangan mainom mo yung malapot. Tapos ang ginagawa ko, pag nainom ko na magahan, lalagyan ko ulit yun, pag tanghali, iinumin ko naman. Hanggang 24 hours lang yun, tapos itapon mo na yung okra, papalitan mo naman, para mainom mo naman yung bagong ano, kasi nag-iiba din ang lasa. Ano po sir, lutuin pa ng Hindi okra, po. sir? Hindi. Hiwa-hiwain mo lang maliliit yung 1 pirasong okra. Kung mas maganda, 2 okra ang ginagawa ko para mas marami ako mainom na malapot. Yung lapot ng okra. Opo. So gawin mo yun araw-araw para bumaba ang sugar nyo po. Malay mo makatulong po, no? Ganon, okra. Tapos, ampalaya. Kung magkain ka ng gulay, mas maganda po ampalaya. Ampalaya. Ay, ito yung merienda nila. Kamote. Kamote. Pero wag kang madalas na kumain ito kasi parehas din to ng kanin. Kunting kain lang. Para hindi tumaas ang sugar mo. Kasi yun ako eh. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Pero pwede ka mong kumain ito. Wag lang wag lang madami. Yung sakto lang. Pati yung tulad ng kanin. Digman tayo. Kung mas maganda yung okra. Tapos, pwede ka nang pag naggulay ka, maggulay ka ng okra. Tapos, ampalaya. Ampalaya. Nabigyan na ng tip para bumaba yung sugar mo. Ampalaya. Kapalya. Kapalya. Tapos mapaganda tayo, magkilaw ka, alam mo yung sa Tagal, dito sa inyo ang kilawin, kinilaw. Kilaw din. Magkilaw ka rin ng okra, ng ampalaya o gulay. Mas mainam yun sa may diabetes. Tapos may tanim kayo dito na tawag nito. Ano bang tanim? Insulin plant? Insulin plant? Oo. Ayan. Kaya Danilo, pwede ka, di ba may internet sa inyo, pwede ka doon mag-search ng insulin plant, tingnan mo. Pag nakita mo yon insulin plant, makikita mo naman sa internet, sa YouTube. Kung may kagaya sa inyo dito, insulin plant, pwede mo kay tatay para matulungan natin siya. Kung sakali, no? Ayun, insulin plant. O kaya, serpentina, alam mo yung serpentina? Serpentina? Yung mapait ang dahon nun, yun. Pag mayroon kayo nun, yung 1 dahon, 2, ilagay nyo sa baso, tapos pagka umaga, mainit na tubig. Instant po na kape ang gagamitin nyo. Yung serpentina na pinaglagay mo, mapait na yun. Pampababa din po sa sugar yun.
Oh, no, serpentina. Yun ang ginagawa ko. Kaso, ngayon, naglalakbay-lakbay kami, hindi ko nagagawa yun. Kasi, wala akong makuwang serpentina dun sa lugar na pinunta namin. Oh. Okra, ibabad sa tubig, hiwa-hiwain. Inumin pag nababad na ng ilang oras. Kaya, magdamag maganda. Tapos, hanggang hapon, tapos serpentina, lagyan ng mait na tubig. Para makatulong sa iyo tayo, nabuhab ang sugar nyo po. No, kasi yun nga, walang kakayanan magpagamot. Pwede na yung mas maganda tayo herbal lang. Kahit ako yung maintenance ko hindi ko talaga iniinom, inanis ko to, binalik ko kasi hindi ko kaya mag-herbal. Kasi wala akong siguro busy sa mission. Oh, nakaraan nagbababad ako ng okra kaso hindi naman ako nakabili. O di ba? Kasi nabibisi ako eh. O ganoon pong gawin nyo. Dapat mayroon kayong stock ng okra tsaka ampalaya. O, tapos naman kung walang insulin, serpentina. Yung chia seed, alam niyo po chia seed? Ayun, pwede yung i-search sa YouTube chia seed. Kaso binibili pa yun eh. Wala yata ditong serpentina na lang po. Tapos yung lakad bulan, alam niyo po lakad bulan? Hindi niyo alam lakad bulan na tanim. Pwede yun ilaga din lakad bulan. Yun po, nay, no, para mababa yung makatulong sa pagbaba ng sugar ni tatay. Herbal maganda. Tapos more on gulay. Mas maganda tay. More on gulay, wag masyado. Yung rice mo maganda sana kung masanay ka isang beses ka lang kumain sa rice. Pag gabi, gulay-gulay ka na lang. Mga gulay, mga green na gulay, green leaves, kangkong, sayote, mga ganon na gulay. Ano pa ba? Talo, mga ganon, basta gulay. Mas maganda. Kaya ako kasi pag gabi hindi na nakain ng kanin. Kung minsan hindi maiwasan, nakakain din. Kasi yung isa po tayo sa nagpapataas ng sugar talaga, yung unang-una yung kanin. Tapos wag ka nag-soft drinks ka tayo. Buti na lang kasi ako na-addict ako sa soft drinks kaya mahilig ako sa soft drinks kaya tumaas ang sugar ko. Tapos kung magkape ka, wag 3-in-1 po Maganda yung wag na mag-asukal. Dati nag-asukal ka pa. Wag na kasi mataas yan. Kaya tumataas ang sugar nyo po. Tapos ano pa ba yung mga tips sa akin ng doktor? More on gulay kainin, iwas sa kanin, yun lang po. Tapos wag magpupuyat. Hindi ba nagpupuyat? Minsan. Basta wag sagarin yung puyat. Wag magpupuyat. Ako kasi sa trabaho, minsan napupuyat, minsan bumabawi naman sa tulog. Yun lang para gumanda ang So ayun tay, yung mga nabigay kong tip yun ang so, pwede yung para mas mababa ang sugar nyo po. Pero yan, kamuti masarap yan. Favorite ko yan. Lalo pag may kinayod na lubi, nyog. Kinakayuran namin ng nyog pag kami nagganyan. Pag may nyog. Pag wala nyog, okay na lang yan. So, yun po tayo. So, kayong pala dalawa dito na kayong dalawa dito talaga nakatira, no? So, ito po mga ang sitwasyon nila tatay dito. So, nabigyan natin siya ng tips na dun sa kanyang sakit sa sugar. Kaya pala pag may sugar kasi tumaas na, prone na yan sa marami nang apektado na po yung buong mo. Yung buong katawan mo. Maraming naapektuhan. So tay, tay, ako po nag-vlog, no? So itong vlog natin, okay lang ba sa inyo? Sa pamilya nyo na i-vlog ko po kayo? Okay lang. Kasi ganito, pwede kayo manawagan tayo na halimbawa sa mga makakapanood. Kasi baka siyempre hindi natin malaman, babalik pa kami dito, 'di ba, sa sitwasyon. So pwede kang malaman sa manawagan sa ating mga minamahal na viewers. Baka may maantig na puso, makatulong din sa inyo. Makatulong. Opo. Pwede ka dito tayo manawagan. Gusto ko eh. Pwede istorya ka doon. Istorya ka kung iras. Pwede istorya ka. Hindi. Pwede ka hinawang. May nasa yan tira do? Tagalog tayo. Kung mahimo sa kuan, ay malumog kasing-kasing. Sa nagtanaw sa ako sa akong sitwasyon, pwede. Tabangan ko nila. Anak ko. Tulungan ko nila. Kaya ang akong asawa, maglisod naman po lihok.
So, napa ko yung mga kauban mga bata kay kung namoy kalooy sa ako mga vlogger kung namoy mga kalooy mangayo ko ninyong tabang kay tanawa lang ninyo ang akong sitwasyon hindi naman kalihok ani nga ako ang mangayo na lang kong tabang sa mga vloggers nga naminaw karon Sa mga viewers. Ikaw kimagkatugin nga kanda viewers Yeah. mga viewers listening dito ka ay mo na akong hangyo ninyo mangayo kong tabang sa sitwasyon karon na naimanan. So, ikaw kuya, kunting ka na lang, translate dun sa sinabi ni tatay. Oo, yun, kung simpleng ano lang, para Tagalog, yung simpleng ano, maintindihan ng mga ibang, Tagalog kasi ng iba nating mga viewers. Yung sinabi niya. Naintindihan mo? Hindi ka ano? Ha? Hindi, so ako na lang. Kasi ako, parang nuggets ko yung sinabi ni tatay, ganito. Ang sinabi ni tatay sa mga may kunting awa dyan, sa sitwasyon ko, humingi po ako ng kunting tulong sa inyo, sa abot ng inyong makakaya, na matulungan kami sa sitwasyon. Yun nga, si tatay hindi nakakita, tapos hindi nakakalakad, ang tanging nag-alaga sa kanyang asawa, may edad na rin din. So, simpleng tulong lang hinihingi ni tatay sa sitwasyon niya, may mga mabuting puso dyan. So, kasi, yun nga po, sa tingin ko naman, deserve naman ni tatay matulungan sa sitwasyon niya. Kasi, actually, mahirap yung sitwasyon ni tatay, ganyan, hindi nakakalakad. So, isa pa, no? Si tatay, hindi alam yung birthday niya, tsaka yung edad, no? So, yun. Ikaw, Nay, pwede kang, gusto mong sabihin sa mga viewers natin? Oh, dali. Ang ako sa mga ikasulti, kinsa may kita sa among sitwasyon, mura sa gyapon mga may itabang kay ang akong bana ako reg atiman kanya dili adlaw pod nga siya akong babahon kay ako man siyang babahon madto gawas nya nayo panahon nga mag-meeting magpadala pod sa ako dito nya ako na siyang babahon nya manakit akong likod nya usahay sa isa kadlaw magpuyo kog balay kay ang akong mga diriba isa iya man nako nang babahon nasakit pag binuwat mo siya nya mag-inadlaw pod kay wala man may mahimo ako ra pay mag-inadlaw nya binlan na ako pagkaon diri maglungag ko tubig then asin nya siya ray kuan di man ako ibutang sa iyang kuan minsan ulam ni tatay asin asin kahit pa paano makapalit og sudan og makainadlaw nya dayon ug walay inadlaw di mag-agwanta na lang mig kuan kay wala man gyud nya ug kinsay mga nakaipangaran ganatan no viewers oh nami na mo karon mga viewers tabangi mi kay kami ang magtiayon wa gyud may kuan kaya na sa mga panglihok sa mga panimalay pagkaon nami anak pero babae nag-eskwela man di man laki kinahanglan tabangi gyud mi sa among sitwasyon kay ang among kuan kahimtang pait gyud guys tanan kay ako ang maglihok sa tanan mangahoy mangitag pagkaon nya maguli hikay pa sa iyang mga hugaw hatod dito sa sapa kay wala pa may CR kay kamulo pa man may magkuan wala pa kayong CR dito wala din pa, sir. So paano yan nagigamit lang kayo ang siya mo libang niya kay naman siya kuan kanang arinula may arinula si ang tatay iyang ihian galon mayroon po siya. nya usahay gani maguli ko gikan og trabaho maglisod gani ko sir kay kapoy lagi ba nya naap maguli diri pero te gubot kay sa balay nya mura akong ikasulti ug kinsay naluoy sa amoa mga inalang gid mig tabang para ninyo ug maura so yun may naintindihan ka kahit pa paano meron ka naintindihan sa Tagalog no yung sinabi niya yung tulad sa ginawa ko
Oh, kunting Tagalog lang kuya. Para kasi yung iba, mga Tagalog yung viewers natin. Yung mga Bisaya, naiintindihan yan, no? Bisaya. Bisaya ano, Nay? Oh, Bisaya. Yung ibang Tagalog, di maintindihan. Kunting sinabi niya lang sa naintindihan mo sa Tagalog. Parang ang sabi ni nanay, ganito, nagtatrabaho sila. Tapos, Kahit konting tulong lang po sa mga viewers dyan. Kahit minsan nakikita niya sila na, ano, sa sitwasyon Ayan, sa sitwasyon nila. Parang mahirap sa sitwasyon nila. sa sitwasyon nila. Oo. Ayun, ayun. Yun lang. Sige, yun lang. So, naano ko yung ano ni Tanay. Naano ko yung salita niya, parang kasi bisakol ako, parang may kunting ano lang. Parang sabi ni Nanay, sa sitwasyon niya, nahihirapan siya mag-isang nag-aalaga kang tatay. Tama, no? So, kasi, minsan, binubuhat niya, sumasakit ang likod niya. Di ba, pag alalay kay tatay. Tama, Nay? Oo. Yung sakit, yung likod niya, sumasakit din. Tapos, pag nagtatrabaho siya dun sa sa bundok, kumuha ng kahoy, pang ano kung anong pwedeng makuhang pagkain doon. Parang sumasakit din ang likod mo. Masakit ang likod mo na din. Kasi yun nga, may edad na rin si nanay. So sa sitwasyon ni nanay, mga karusyel, mga kalangga, mahirap din talaga ang sitwasyon. Kasi sa tulad ni tatay, mahirap pag-alaga ng ganyan, no? Talagang may kabigatan yan na pag binubuhat. Tapos, ayan ay, saan mo kinuha yan? Doon sa bundok? Oo, dito sa bundok. Sa tanim nyo? Tanim sa nakipa. Ikagan niya. So ano yung pinaka-pangunahing hanap buhay niyo dito, nanay? Paano ang pinaka-pangunahing hanap buhay nila? Pinagkukunan ng kwarta, ng pangkain, gano'n. Kung may magpainan daw. Mais. Mais. May ano, may Ano ko. May taniman ng mais. saging. 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 Kumbaga may mga sagingan din kayo. May sagingan. So ayan. So bagay yun ang pinagkukunan ng nila. Nung nakatrabaho pa ako, sir. Nung Mayroon pa kaming mais. May mga mais kayo. Oo, may mais. Pero ngayon, hindi na ako nakatrabaho. Hindi na nakatrabaho. Wala nang mais. Wala nang mais. Saging na lang. Gabi. Gabi. May mga tanim. Sino nagtatanim? Si nanay. Si nanay nagtatanim. Ng gabi. So mag-aantay ka pa. Ilang buwan bago mag-harvest po? Siguro na. Bawa, nagtanim ka ng gabi, mga ilang buwan bago mag-harvest? 3-4 na buwan. So ibig sabihin, pag nagtanim ka ng gabi, mag-aantay ka pa ng 3-4 na buwan para maging pera. O para maging pagkain yung tiyanim nyo. So, mahirap din talagang sitwasyon kasi sa 4 na buwan, 3 buwan, saan ka ulit kukuha dun sa pangkakainin mo hanggang sa makapagbenta ka ng gabi o ano man ang tinanim mo. Tulad ng, yung kamuti po, ilang buwan din yan? 3. 3 din buwan o parang ganun din po. So, mahirap din talaga ang sitwasyon talaga nila nanay. Kasi yun nga, ang pagtatanim mga kasyel ng mga gulay, hindi agad basta-basta pwede mong kainin o pwede mong ibenta para magkaroon ka ng kita. No? Kumbaga, pagod at hirap ang puhunan pa, isa pa doon. Pagtsatsaga, no? Para antayin mo, una sa pagtatanim, tapos alagaan mo pa yan ng ilang buwan bago maging pera. So, napakahirap din sitwasyon nila. So, naintindihan ko yung ano nila. Medyo konti lang mga kasilbuti na ano lang natin. Yun. So, sige, kain kayo. Ayan o. Ng kamote. Sige po. So, ayun. Nakita natin yung sitwasyon nila dito. So, itong kinatatawin ng lupa nyo sa inyo to? Saan? Ito? Yun o? Sa anak ko, sir. Anak ko. Sa anak nyo? Sa akong anak. Sa inyong anak? May may anak. Saan yung anak nyo na Nandun po sa ako, sir, bundok. Sa bundok din, nagtatrabaho? Oo. Ibig sabihin, sa bundok din ang trabaho niya? Doon na sila ibalay nga, kaugali mo niya. Meron po silang bahay dyan. May bahay din doon. Ang kini, dili ni, kung pinangay, rapod na mo ni nga, balay. Ay, balay sa akong anak sa una, dire sila niya, giguba kay gibuldos man. Nakakita man silang balay diya, ilang ipalit mo. Yun. Naman nga, ang among gipuy, ang among gipangayod po.
So yun, kaya ako nagpanawagan din kasi yun nga, mayroon namin kaming kasama dito na taga rito, malapit dito. So pwede naman namin yan kung sakali may magpaabot ng tulong, doon na lang sa kanya idaan sakali po, no? Doon sa may kasama kasi kami, kapatid din ni Tita Ana. So just in case Saan po, na sir? taga dyan sa Valencia din. O kung sakali, Batangan po. oo, dyan lang sa baba, sa may city lang. City. Opo. So yun, nalaman natin mga Karusyel yung kwento nila nanay ni tatay. Yung kahit sabihin natin sa sitwasyon nila, may paghihirap din na talagang dinadanas. Kasi yun nga, hindi si tatay nakakapagtrabaho at si nanay na lang ang naghanap buhay sa pagtatanim para magkaroon ng pagkain or kita, pangtusto sa kanilang pamilya. So yun. At si tatay na hindi ako nagtataka. Kumbaga nalulungkot ako dahil si tatay, mayroon palang tao na hindi alam yung birthday. Tayo tama tsaka Opo. hindi alam kung ilang taon na. Hindi mo maalala tayo kung ilang taon ka na siguro. Mga Estimate mo? estimated ko lang, sir, mga 60 o 60, ganun. 60 plus. 60 plus. Ano? Akong barangay 58 siguro. 58, 59 Ganun. Ganun ang ni tatay. So tay, dahil hindi mo alam ang birthday mo, may bibigay sa'yo pa birthday. Sa abot, kasi ako nag-umpisa pa lang na vlogger. So yun, may mga kasama naman kami. So papakita natin sa mga kasama natin, no? So meron pabigay siya na birthday. Pa-birthday ko sa iyo, ha? Opo. Sa ako na yung mga kaya. Ito. Salamat po. Bigyan mo na. So may bibigyan ko sa yung kunting kasi kanina nagpakain ako sa mga bata, ha? Sino nakakain kanina? Kasama kayo doon? Ayan, kasabi niya. Pagpasensyahan nyo na tayo, pambili ng bigas para makatulong to. 1, 2, 3, 4, 500 pesos. Pagpasensyahan nyo na tayo, sabot ng aking mga kaya, no? So ito, para may pambili kang bigas. Ngayon, magbili na ako ng bigas niya. Tapos yung, kung ano mong pwede mong, bala na po kayo dyan, pangunahing pagkain nyo. Para kahit papano, sa ilang araw, meron kayong madagdag pangkain. So tayo, ano masasabi mo dyan sa... Salamat po, sir, sa binigay niyo sa akin. So, yun. Tulong. Kasi ito malaki ng tulong ito, sir. Yung 500 pesos. Oo, malaki ng tulong. Kaya wala. So, yun. Salamat din po. Si tatay, naiyak-iyak si tatay. Actually, 500 pesos lang po yung binigay ko kay tatay. Pero, talagang malaking tulong sa kanila. Sitwasyon nila. Kasi yun nga, talagang mahirap talaga ako makakapagsabi. Pero ito yung nila, ang bait ni Danay, inalok niya pa ako ng kamote. Favorite ko to. Kasi yung maliit pa ako, sinasama ako ng lolo ko din sa bukid. Nagtatanim siya nito. Kaya, mayroon pang kulay pula, pulang balat, ito puti. Tapos yung laman, parang yellow. Diba? Ito yung pangunahing pagkain nila, kamote. Pero masarap to. Masarap tong kamote. Ito yung mga kasama akong ditong backup. Kandiro. Okay na to. Kandiro. Ano yun? Tay, masaya ka tay na nakilala mo ako? Mangiyak-iyak si tatay yung mga Karusyel. Ayan, si tatay po. Kahit sir, kapatid ko hindi makabigay ng ganon din kalaki nga pira. Kasi makabigay sila mga 20 pesos. 20 pesos. Kasi mahirap din. Mahirap talaga. Yun. Well, kung sa ako lang sir, hindi sila nahirapan kaya nakapagtrabaho sila. Kung mayroong ibigay sa akin, mga 20 pesos, 50, Ganun. yun lang po. Kasi po ang mga anak ko po, hindi po. Wala din magandang Wala trabaho. po. Kasi meron na. Kaya po ako Masaya naman. Masaya naman ako sir na dito ka. Nagpunta po. Nakapunta ka dito. So malay mo tayo, hindi lang po yan ang unang pagtulong ko sa'yo. Kasi may mga kasama naman tayo.
Kasi po, ayan, may mga nagbibigay sa atin ng kunting blessing. Yan, naipon po yan. At yan ang, pag may sobra, yan ang binibigay natin sa mga tulad nyo po na deserve matulungan. So si tatay, sa simpleng binigay natin, naiyak si tatay May kasi... anak po siya na nakulong. may inak siya nakulong. Nasa kulungan ngayon. Lalaki babae? Lalaki po. Lalaki. So ilang taon na siya nakakulong? Isang taon pa. Isang taon pa lang. So kamusta naman siya doon? Oo, mabuti na. Mabuti naman sitwasyon niya. Sana mabigyan siya ng parol at makalaya na para makatulong sa inyo. Mga 4 siguro siya. 4 na taon 4 na taon ang patong. ang patong sa kanya. Oo. So sana bumaba pa sa 4 na taon para mas makasama niya kayo ng syempre yung sitwasyon niyo. Kailangan niyo ng katuwang, no? Tatay sa buhay. So ako makakalangga na kay tatay kasi sabi naiyak siya sa binigay natin blessing. At yun. So pasensya dyan tayo, no? So syempre hindi lang yan, malay natin may magpaabot ng tulong sa inyo. So pwede kong kontakin na lang ito si Kuya Danilo kasi napakabait din lang nagkusa din silang tulungan. Samahan ako dito para makilala ka, makapunta dito. Pamangkin ko po to. Ay, pamangkin mo to? Yun. So napakabait din nila kasi yun nga, nag-insist sila. Actually, sa simpleng pagsama nila sa akin, talaga napakalaking bagay yan kasi concerned din sila sa inyo na matulungan ka dito sa sitwasyon mo. Nakita nila na medyo nahirapan ka rin sa sitwasyon nyo, tatay. So yun. Di ba? Mabait din nila. So may may sasabihin ka pa po? Wala na. Yun. Ako natuwa din ako kasi nakilala kita, no? Kasi syempre napakasarap sa pakiramdam yung makatulong ka sa abot ng iyong makakaya. So ikaw, nanay po. Balik yung nakapag-question niyo. May ka pang hinong mensahe? Ang akong istorya, sir, kay kining akong bana, upat naman gid ni katuig. Taas kay akong pag-agwanta Marunong ka magtagalog, nay? Hindi. Kasabot ko pero Sige. dili ko kaingon. Okay. Upat ka tuig na. Taas lagi akong pag-antos sa pag-atiman niya. Kay upat na katuig. Sugod sa iyang pagsakit, naghigda naman siya. Nahigda naman, higa. Nga dayon hantud karon. Ug pareha pa ko sa uban, sir, ako nang kuan siya kay upat naman ka tuig. Kay ang uban bitaw nga kuan? Upat ka tuig, gibiyaan na. Kataon. Gibiyaan na kay di nakagwanta ako, nagpunong bit ko sa akong bana, sir. Maloy imong punta nya. Usay na may kuan nga maglalis mi pero mubo ra pud. Unsa man nato kay masakiton man, luoy man pud. Makakawawa. Ang uban nain masakiton ilarang kuan nya. Kung sa ako dili ko makahimog ingon anak. Di ka makagalaw-galaw sa sitwasyon ni tatay. Yun po. So, translator natin. Ano yung pinakabuod nung sinabi ni nanay? Ano? Kung iba pa daw yung ikaw, babae, sir. Kung iba pa daw yung babae. Hanap na siya ng ibang lalaki. Grabe. Kasi katagal na akong nagsakit. Sakit na ganito. Oo, ganito rin. Napaka talaga, mahal na mahal ka ni nanay. Talaga hindi ka mahal iniwan. ko niya, sir. Sabi ko niya. Nakita ko rin talaga yung kwento ni nanay. Sa sitwasyon 4 na taon pag-aalaga, mahal na mahal ka niya. Talagang hindi ka iniwan. So, ano yung masabi mo kay nanay sa pag-alaga sa iyo? Maraming salamat sa pag-alaga sa akin, sa aking asawa. Minamahal ko niya, sir. Yun lang po masabi ko sa aking asawa. So, yun. Ano natin yung kwento nila nanay. Talaga. So, mga Crucial, sana mas marami pa tayong, kumbaga, sa mga panood sana nitong aking vlog, sana mas may mating pa tayong puso na pwedeng makapagpatid ng tulong kila tatay. Sa sitwasyon nila. Kasi, yun nga, kahit wala ako dito, hindi ko nakikita, ramdam ko sa sitwasyon. Mahirap mag-alaga po ng tulad ni tatay na hindi nakakita, hindi nakakalakad, tapos si nanay may edad na rin, tapos siya yung nagtatrabaho sa pagtatanim. Mahirap ang sitwasyon nila. Social kamote yung merienda nila. Masarap ang kamote. Yung favorite ko to. Pero yun nga, sitwasyon ni tatay, mataas ng sugar. Kaya hindi dapat madalas siyang kumain ito. No? Tay, may bigay akong regalo pa sa'yo dahil Pasko na hindi mo alam birthday mo. Pa-birthday ko ha. Ito, gamit ko ng sombrero. Sa'yo na lang.
Tapos, laban mo na lang ha. Maraming salamat po. Oh, ginamit ko yan. Oh, ito, may tatay. Oh, tingnan natin. Oh. Ano po ah. Teka lang, ayos mo na. Kasi baka Wow! Pasa daw. Iya, ay naro eras. Oh, yun. Bagay na bagay kay tatay yung sombrero. Oh, dahil tay. Oh, bagay, gwapo na. Gwapo na si tatay, no? Oh, sa'yo na yan. Ano yan, para maalala mo ako na napunta ako sa'yo dito. So, malay mo, hindi lang yung, ito yung unang pagpunta ko dito. Kahit mag-isa ko, pwede, depende po, no? Hindi natin masabi ang sitwasyon. Diba? Malay mo, mabigyan tayong pagkakataon, yung grupo namin makapunta ulit dito sa Bukidnon, di madalaw kita. Oh, no? Okay, at least meron akong kaibigan, no? May tatay ako dito sa, meron akong tatay dito sa Bukidnon. So, actually, ako tayo, sige, Kuya Alpi, may 4 na akong anak. Ang panganay ko, 14 years old. Yung bunso ko, 3 babae, 1 lalaki. Bunso ko, 3 taon. So, yun ang ano ko, pamilya ko dun sa Sorsogon na naiwan. So, yan, di na ako magtatagal. Baka nandun yung mga kasama ko, hinahanap po ako, no? Tay, salamat ha sa pagpatuloy sa yung maganda. Tapos, inalok mo pa ako ng pagkain. salamat po. So, yun, tara. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Yun. Nakaka-Rochelle mga kalangga. Siyempre, natouch ako talaga sa kwento rin ng buhay ni tatay. Deserve lang nilang matulungan kahit sakit. Masabi mong ganyan ng bahay nila. Actually yan, ano lang yan. Ano, sa anak niya, no? Yung paggawa niyan. Anak niya. Yung ganyang silting barong-barong. So, yun. Kasi ang sitwasyon ni tatay, ano siya? Diba? Mahirap yun, bro, no? Kuya Danilo. Mahirap yung sitwasyon ni tatay, hindi nakakalakad. Tapos hindi nakakakita. So may kapansanan 2. So hindi makapagtrabaho na. Kaya hirap din si nanay sa sitwasyon niya, no? Ano masabi mo dun sa sitwasyon nila? Mahirap, no? Mahirap talaga. So buti pa nga tayo nakakalakad at nakakakita. May gusto nating gawin, nagagawa natin. Maghanap buhay. Si tatay nakakalungkot. Gusto niya maghanap buhay, mga kalangga. Kaso nga lang hindi niya magawa, no? Maghanap buhay. Kaya yun. Para sa akin, deserve niya rin matulungan, no? Isa na siya sa ano, beneficiary ko dito sa Bukidnon. At syempre, idudulong natin to kay Dudong. Papakita natin yung kwento ng buhay ni tatay. Tapos, kung ano pa ang pwedeng maitulong natin sa kanya. Kasi para sa akin, deserve niya rin talagang matulungan sa sitwasyon nila. So, yun, sa pagpupursige namin maghanap dito sa Bukidnon. Anong barangay to, bro? Ano, sitio Pantaron. Sitio Pantaron, nandito kami sa Sitio Pantaron. Bulubundukin po, ayan, puro yung kabundukan, mga kalangga. So, galing kami doon. Nung kami galing sa, nakita nyo, yun, no, naglalakad lang kami. Medyo malayo din pinuntahan namin. So, sa paghahanap, si Kuya, actually, ang kwento kung bakit siya nakilala, yung may tinda silang juice. Tapos yung mga bata lumapit sa akin, nakipaglaro, nakipagbiruan. Kwento ko ng kwento ng Tagalog, nagtatagalog. Hindi pala ang iba marunong. So ito si Kuya, marunong magtagalog. Siya. So sabi ko, sige, bilang ko ng merienda kasi hindi pa ng merienda. Kaso nga lang, yung vlog ko, yung sa Facebook, pinatayo ko yung video ko. So kaya ko sila nakilala. Tapos, syempre, pag may itutulak, may panulak kailangan. May nagtitinda ng juice. So pinakayo ko yung juice na pinapila ko mga bata. Siguro ko mga ilang bata din yun. Ilang bata ba yung kanina? Ano? 12, no? Tapos may mga humabol pa. O, di ba? Mga 20, ganun. So, kaya ko siya nakilala at nagtanong yung, sino yung babae kanina kausap natin? Ano mo yun? Ano ko? Asawa ng magulang ko. Ah. Asawa ng ano? Ng kapatid mo? Kapatid ko. Yun, sawang kapatid niya. So, yun, nagtanong kung bakit daw kami nandito. So, nagkwento ko na vlogger kami, paghahanap pa ng pwedeng matulungan. So, yun nga, nakwento nila na yung si tatay, may bulag daw na gusto nilang matulungan, may pakilala sa akin. Kaya pinuntahan ko na, hindi na nga pa ako nakapagpaalam kila Dudong kasi nandun si Dudong, nag-interview dun sa isang beneficiary din sa bundok. Ako naman, bumaba kasama si Kuya kasi nag-iikot kami mga Rochelle. Hands-on po kami mag-ikot para makahanap ng pwede pang matulungan. So yun ang natsimpuhan ko. Siguro ko ang Panginoon na rin nagtulak sa akin o nagdala ng pa ako makapunta sa, kasi may piso wifi sila, di ba? O nagpiso wifi ako sana. Doon nag-umpisang kwento kaya nakilala ko sila. So yan mga Rochelle. So sana matulungan natin si tatay sa sitwasyon nila. At ayun o. Ay, kaway kayo. Ayan o. Ay, kaway. Bagong way pa yun. Ano yan? Maliligo kayo dyan? Hindi na ano,
Ano, may kinuha silang ano bato para sa school. Ah, nagkuha kayo sa school nyo? Sige, shout out. Makikita kayo sa vlog ko ah. Ay, may sticker ako. Ayan mo. Bigyan ko ng sticker. Sticker. Yes po. Ito sa akin. Bigyan mo kayo. Ayan ba siya ba? Ano nyo lang yan. Thank you. Ikalat nyo yung mga, pwede kayo mag-subscribe. Tapos, ito kay Tita Ana. Ito, sabay nyo rin to, ha? Ito. Oh. Ay, basama ka ba? Thank you. Ayan, dala ko yan, ha? Ayan nyo. Okay. So, para matulungan nyo yung ano namin, para mas marami tayong matulungang tao. Ha? Oh, yun, oh. Okay, kaway, kaway. Oh, yun. So, wait ng ano dito, mga bata. So, sana makabalik tayo dito. Pagpabalik, pwede tayo dito magpakulo, magpapiling, pwedeng ganun sa mga kabataan dito, pwede, di ba? Mga kausyel. O, yun, tapusin ko na yung vlog ko at syempre, salamat kila Kuya Danilo. Kinukuya ko na lang din kasi sanay tayo magkuya. So, actually, mas matanda ako sa ilang taong ka na? Ano, 19. Oh, hindi tayo 24. 24 lang edad ko, naniwala ka? 24 lang. Hindi man ka magkalayo ng edad. Oh, naniwala ka na 24 ako, bro? Ay, may regalo ngayon ka sa akin. Hindi, ang edad ko, na ako, 38 na ako. Binibiro ko lang na 24. Pero hindi ba halata, di ba? So, ayan, mga Rochelle. Dahil sa kanila, nakilala ko si Tatay. Panduma. Si Tatay Alex Panduma. So, kapangalapan ni Kuya Alex. So, sana sa mga panood na aking vlog, may manting tayong puso. Madali lang naman magpabigay sa kanilang tulong. Si Danilo, pwede kong kontakin. O kaya, kung sinong, siya na lang siguro. Diba? So, madali lang naman kung sakali may magbarating ng tulong. So, yun mga Rochelle. O, yung, may Gcash naman dito, diba? O, pasin sa kanya ng tulong kung may magbigay, kung magkano, diba? Mapapabot sa kanyang tulong. So, ang magiging tulay natin, para matulungan si tatay dito, si Kuya Danilo. No? So, hinihingal na ako kasi malayo yung nalakad namin. So, ayan mga Rochelle, mga kalangga. Ayun nga, magpapasalamat lang ako sa lahat ng bibigay sa amin ng blessing, ng suporta, ng pagmamahal, lalo lang sa maglaga, sa ating misyon, sa ating adhikain. So yun mga Rochelle, tabi kayo. So yun nga, syempre, yun na po yung binigay ko kay Tatay Alex. Isa yun sa mga nagbigay-bigay sa amin ng blessing, pang-allowance. So yun, may sobra, so binigay natin sa kanya kasi deserve nyo matulungan din. So sana hindi lang yun ang last na dumating na tulong kay Tatay Alex kasi mga Rochelle, 500 pesos, umiyak si tatay. Talaga no, ang sabi niya, yung kapatid niya nga, hindi nakabigay ng gano'n kasi sobrang hirap din. 50 pesos, 20, yun lang. Kaya natouch siya sa binigay natin. Sobrang din siya talaga. Ramdam niya, yung pagpapasalamat niya, ramdam ko mga Rochelle. So yun, tapusin ko na to. Sobrang salamat sa lahat ng minamahal natin supporters, sponsor viewers sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa amin. So kuya, ano masabi mo sa aming trabaho? Ito yung trabaho namin, nag-iikot, nagbablog para lahat matulungan. Ano masabi mo? Salamat sa mga supporters. Yun, sabi ni Kuya Danilo. So sana, ayun nga, mas marami pa tayong maging gantong andikain, no? Gantong misyon, magsuportahan. So yan. Thank you so much sa lahat, lalo sa Trosa, sa pagpa-experience sa amin dito. Sa lahat sa inyo. At sa lahat ng mga tita, lahat ng mga GC individual, lahat ng mga Rochelle community. Thank you so much sa inyo. Ingat tayo po yung sarili. God bless. Thank you so much. Bye-bye po muna. God bless.